Naku po mga kapatid, may mga malalaking personalidad daw ang naipit sa operasyon ng militar kontra New People's Army. Naku po, ano to mga tol? Ha? Pag-usapan natin, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Malamang mga kapatid, nabalitaan nyo na yung tungkol sa ginawang operasyon ng ating militar dito sa bulubunduking lugar dito sa Occidental Mindoro, kung saan ay nakasagupa nga nila etong New People's Army, no, sa Abra de Ilog, Occidental Mindoro. Ang sabi, mga kapatid, naniniwala ang Armed Forces of the Philippines na may malalaking personalidad. Mga malalaking tao siguro to mga tol, may mga pangalan sa lipunan na naipit, no, sa operasyon ng militar kontra New People's Army. Ibig sabihin, nandoon sila. Mga tol, anong ginagawa nila doon? So eto, aalamin natin. Panonoorin natin tong balita, samahan ninyo ko. Ito'y mula sa UNTV News. Siyempre magbibigay lang tayo ng reaksyon, komentaryo, opinion. Ito'y may kinalaman sa ating bansa mga tol, kaya dapat alam natin itong mga ganitong klaseng balita, no? At the same time, bilang mamamayang Pilipino, dapat aware tayo rito, may pakialam tayo. So samahan ninyo ako mga tol, bago natin to simulan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating FB page, syempre wag nyo rin kalimutan mag-follow and like. Maraming salamat sa ating mga bagong kasama at kaibigan dito sa ating FB page. No, alright, so wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Kung gawin pa yung ating focus military operation dun sa area. Naman natin, kapag may ganyan, syempre alam natin may naiipit. So kung gawin pa. So tuloy-tuloy pa rin ang kanilang military ops. Nagpapatuloy pa rin hanggang sa ngayon ang pagtugis ng militar sa mga miyembro ng New People's Army o NPA. Ito yung tinutuligsa di ba? Nung ibang mga party list, nung ibang mga grupo, sinasabi nila, may nabasa tayo di ba nung nakaraan, patuloy daw sa pagpasok ng taon, patuloy daw mga tol na paninindak ang ginagawa mga kapatid. At pagkilos ng militar laban daw sa mga komunidad. Pero hindi nila binabanggit kung bakit nagsasagawa ng operation itong ating militar. So eto yung pinakabalita, no? Na ayaw nilang sabihin sa mga post nila. Nagpapatuloy pa rin hanggang sa ngayon ang pagtugis ng militar sa mga miyembro ng New People's Army o NPA sa Abra de Ilog, Occidental Mindoro. Isang linggo matapos masawi sa lugar ang isang estudyante mula sa isang universidad sa Maynila na sinasabing miyembro ng NPA. Grabe, napakasakit nun mga tol para sa isang magulang. Akala mo nag-aaral ng maayos ang anak mo, di ba? Akala mo gumagawa siya ng maayos para sa kanyang kinabukasan at para sa kinabukasan ng pamilya, tas mababalitaan mo nasawi sa isang operasyon ng militar kontra sa mga ganitong grupo. Matapos makumpirma ang sumbong ng mga sibilyan sa presensya ng armadong grupo sa Sitio Mamara, Barangay Cabacao, Abra de Ilog, agad nagsagawa ng focus operation ang 2nd Infantry Division ng Philippine Army sa bulubunduking bahagi ng lugar. Nagkaroon kasi sila ng malaking meeting. No? This is in relation to their CPP anniversary, December 26. No? And this time, dito rin yung panahon na ini-immerse nila yung kanilang mga nare-recruit na mga estudyante. So from that immersion, dito na nila papasampain sa armadong grupo. January 2, habang nagsasagawa ng pursuit clearing operation ng Army sa lugar ng engkwentro, ay nakita ang labi ng estudyante. Iba't ibang IDs. Grabe, mga estudyante, iba't ibang IDs. May mga magaganda sanang kinabukasan pagdating ng panahon, no? Subversibong dokumento, improvised explosive devices o mga pampasabog at mga baril. Again, nung January 2, nagkaroon tayo ng pursuit sa clearing operations doon sa area of encounter. So ma-discover tayong isang body ng NPA member, no, abandoned by her companion. No? So iniwan siya, no? Iniwan ang kanyang companion. So kasi pabigat na siya. Alam naman natin yan na encounter, so iniwan siya. May tama na eh. Ang iba't ibang makakaliwang grupo, gaya ng Karapatan at Kabataan, kinondina ang operasyon ng militar at ipinatitigil ito. Personal pang nagtungo sa Abra de Ilog si Kabataan Party List Representative Rene Co. Para makipagdialogo sa lokal na pamahalaan. Pero ito yung isa sa mga kumukontra sa binibiling missile ng AFP. Kaya pala ayaw nilang ayaw nilang bumili ng missile ng AFP. May paggagamitan kasi. Sabi ng Philippine Army, mayroon lamang malalaking personalidad na nakasama ng isagawa ang target operation at naipit. Kaya ganoon na lamang ang pagkondena ng mga ito. Ito ay nagiging pattern nila dahil
ini-expect natin na yung nangyaring plenum, nangyaring malaking meeting nila doon sa Occidental Mindoro, may malalaking tao doon. Kaya pinipilit nilang ipahinto yung yung focus military operations ng ating Philippine Army to ensure na yung itong kanilang mga tao na ito ay makalabas doon sa area. O yun mga kapatid, ito'y hindi galing sa akin ha. Ito'y sabay-sabay nating narinig galing mismo dito sa militar. Kaya daw kinukondena nitong mga grupong to, yung iba nasa kongreso pa, kaya nila kinukondena at ipinapahinto itong military operation dahil daw merong mga malalaking personalidad na naiipit doon at gusto nilang makalabas yun. Yun ang sabi mga tol, balikan natin dun sa mga nakalagpas, baka hindi nyo napansin, no? Ulitin natin. Meeting nila doon sa Occidental Mindoro, may malalaking tao doon. Kaya pinipilit nilang ipahinto yung yung focus military operations ng ating Philippine Army to ensure na yung itong kanilang mga tao na ito ay makalabas doon sa area. Diba? Kaya kinukondena. Diba? Kaya nakakarinig tayo ng mga pagkondena. Yes, meron kaming namomonitor, pero wala pa kaming konkretong pangalan kung sino yung andun sa loob. Nasaktan sila kasi na-mobilize lahat ang kanilang machinery ng propaganda. No? Nakita naman natin na may mga bagong mga pages na naglabasan kahit kakunti lang yung mga following. At lahat ng mga link sa kanilang organization, alam natin, naglabas ng isang coordinated, organized media campaign, no? Para i-denounce yung nangyaring encounter. Oo, di ba may nabasa na nga tayo nung nakaraan, di ba? Diba? May nabasa na nga tayo nung nakaraan kasabay ng ginagawang pagrarally nila kontra sa ginagawa ng US dito sa Venezuela. May nabasa tayo doon mga tol nitong nakaraan na sinasabi ang militar daw ay nagsasagawa ng isang operation na kung saan natatakot daw mga tol yung mga komunidad dahil binobomba. Ito sabi, kapayapaan, hindi digmaan, Mindoro para sa mamamayan. Sabi ganito, ito hindi ko na nabasa. Ang mga barangay opisyal at katutubo sa barangay Kabakawa. Karasan dulot ng teroristang. Ito. Kinundina naman ang presensya ng NPA sa kanilang lugar. Ito mga mga mamamayan to mismo doon sa lugar. Hindi sila kontra sa sa mga militar. Tahimik ang Mindoro nung wala pa kayo, sabing ganun. Ang presensya ng NPA sa kanilang lugar. Bilang barangay po, kinakundina ko po ang presensya at dahas na gawain ng teroristang NPA dito sa aming barangay. Grabe po din po namin ang mga gawain ng mga teroristang NPA sa aming barangay. Bukod sa role maraming nasagasaan at natatakot ang mga tao. Kaya ayaw na namin natanggap sa aming pamayanan ng mga tao na kasira ng pamamanat sa aming gobyerno. January 3 na i-turn over na ang labi ng estudyante sa kanyang mga kaanak. Pero ito kawawa talaga, lalo na yung mga kamag-anak nito. Ayon sa Hands of Our Children Movement Incorporated, ikinagulat ng pamilya nito ang pagsapi sa NPA at pag-akyat sa bundok ng estudyante, lalo na't hindi ito nakitaan ng indikasyon ng pamilya. Grabe. Humiling din sila na panatiliin na lang pribado ang kanilang pagkakakilanlan para hindi na magamit pa sa propaganda. Sana bliner na lang din yung mukha nung Yung family gulat na gulat kasi hindi nila akalain na aakyat ng bundok. Yung nanay iyak na iyak mula nung kinuha po namin, nung sinundo po namin from the airport, iyak na iyak kasi hindi ito yung gusto nila talaga, na hindi ito nila inaasahan kasi walang indicators na pinapakita ang bata kasi magaling talaga ito sa time management. Ryan Lacanlale. Grabe. Kita niyo epekto mga tol. Isa to sa mga problema ng ating bansa na matagal nang ewan ko kung bakit hindi pa rin nalulutas ng ating gobyerno. Bagamat sinasabi ng ating mga militar nakakaunti na lamang daw ito, pero ito talaga yung isa sa nakikita nating sumisira sa mga kinabukasan ng kabataan. Ito yung mga example, ito yung mga halimbawa na nakikita natin. Sad to say mga kapatid, meron silang mga member na hayagan naman talaga. Wag lang natin i-red tag. Wag nating i-red tag. Pero dito sa mga balita, meron na mga tinutukoy Bahala na lang kayong humusga. Bahala na lang kayong magsabi ng inyong opinion. Pero ako, para sa kapananan syempre ng malayang pamamahayag, malayang pagbibigay ng opinion, malayang pagbibigay ng tag dito komento mga tol, hihahayaan ko na lang sa inyo. Kayo na bahala humusga. Ano masasabi ninyo rito mga tol? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.